Philippines. Maganda ang malakas ang focus nila sa mid lane dito. Perkziva, mababa na ang buhay mo. Naku, kailangan niya ito umatras dito. Pero looks like he's gonna be able to walk out alive, at least for now. Brusco in the middle of the fight with the quick sand guard. MP the King trying to dance around, pero looks like sila ngayon ang makapunish 1-for-1. Turtle ngayon ang kanilang paglalabanan. JM Pigman unleash the beast ngayon sa gitna ng laban. Brusco could go down and looks like Onyx pa rin makuha ng pagong. Trades 2 for 2, pero pagkatapos ng lahat, Onyx Philippines ang kukuha ng Turtle. Si MP na Naman, konting kaguluhan. Kirk, ayan na, medyo naramdaman natin kung ang isa sa mga dahilan kung bakit you really wanna pick up this Lucas. Although may konting sayawang magaganap, I think we are in the chill phase right now. Onyx Philippines, alam naman yata nila, nalamang sila. Pero looks like hindi to super fast game, no, Renmar? Oo. Baka biglang maging fast game yan kung meron nagkamali sa third turtle or sa first lord. Di ba yun yung mga madalas nakita natin na, uy, dahan-dahan muna, magandang trading. Then, biglang pagdating ng third turtle, first lord, may malaking team fight na mangyayari. Isang team na magbibuild ng malaking lead. Susubukan ng kabilang team na bawian, biglang matatalo sila sa laban na naman, and then snowball at the end, matatapos in like 13-14 minutes. Ilang beses na natin nakita yan sa MPL Philippines Season 14, sa M6 World Championship, so yun dapat hintayin natin. Pero so far dun sa matchup ng CC at saka Lucas, yun na nga, yung mga nasabi natin ng mangyayari, yung magte-trade sila ng ultimate sa lane, yung Lucas, kahit na lalamang, parang hindi talaga siya makahanap ng 100% panalo kontra dun sa CC, pero sa gitna si Perkziva, Perkziva has some degree of tankiness. Kaya pa naman. Pero this does feel like the aggression that you expect from Super Friends on that low yi. Although wala na siyang mana masyado. And it's gonna be a contest with JM Pinkman sa gitna ng Turtle. Ito na yung AOG. Inaabangan natin mga kaibigan. Pero for now, outlane, mas magandang pwesto ngayon. Sinalo ang Rondo. Sinalo ang Death Sonata. Sa ngayon, there's some punchback, pero it's still gonna be a 1-for-2 para sa Onyx Philippines. Sila pa rin ang may control sa pagong. sila nakukuha ng kill kay Kurt na patumba doon si JM Pinkman. Akala natin Blacklist International baka makahanap ng espasyo para makagawa ng laro. Pero at the end of the day, Onyx PH, lagi natin nakikita yun eh. Kahit na yung kalaban nila mukhang, uy, panalo sila. Nakita natin si Kelra pagpasok niya, buo pa yung buhay niya. Puno pa yung buhay niya. So that means na if ever, sabi ng Blacklist na mag-re-engage sila doon, full life pa yung gold laner ng Onyx Philippines. Pero si GM Pinkman mauhuli sa baba. Man. Another kill going over to Onyx Philippines. Pero you know what? At least medyo refreshing to Renmar, no? Kasi hindi tulad nung ibang games nung mga nakaraan na like 3 deaths per minute, 4 deaths per minute. Ito siguro mga 1 death per minute ang nangyayari. Medyo mas ramdam mo yung lumang, yung mas at-home na MPL Philippines meta, eh, no? Halatang lumayo tayo sa brawl meta. We're back on home soil. Controlled aggression and very disiplinado mga team natin. Trading talaga. Perkziva ay mahuhuli, Rockart! May huli naman dito and JM Pinkman, again, tinatangki ang lahat. Tinatangki ang sakit ang mundo. Kahit na may vengeance siya, tumagos ang damage dito ng Onyx Philippines. Sinasalo ngayon, hinahandi ngayon ni MP. Si Kelra, it's gonna be traded. Pero sa likod din, may nangyaring kaganapan. Si Kirk at si Super Friends, napazone out sila Haji. And ngayon, ang tore nila mapupunta sa Onyx Philippines. Vintage Onyx Philippines ang nakikita natin. Kung hindi malinis yung approach nyo sa team fighting, well, Onyx Philippines, papakita nila kung gaano talaga sila magaling sa individual team fighting and then of course, as a team. Parang hirap na gusto gawin doon ng Blacklist International na pick off na maaga si Perkziva, si MPO, napitas niya si Kelra, pero na-trade din siya and naiwan na lang si Hudge. So, naging malaking win yun para sa Onyx PH. From 3,000 gold lead, nadagdagan pa ng 2K, naging 5,000 na ang gold lead dito ng Onyx Philippines pagkatapos ng sequence na yun. Ganun-ganun lang, after a few sentences, plus 3K. That's just classic Onyx Philippines right now. And hindi lang isang front di ba? Para silang nagpipincer maneuver lagi. Exactly. Na hindi yung tinatawag natin na front to back eh. As in, manggagaling sila sa iba't ibang angulo pero sa gitna. Ayan na nga, may laban sa gitna and this is what we were talking about. Pero iba yata, ang damage output dito ng Blacklist International. Nakadalawa, nakatatlo, and ngayon lalaban pa kaya sila dito? Sabi nila, pwede pa, go, go, go! King Kong on the back and Kelra on the front. Sila ngayon ay mahanap. Triple kill para kay MP. And looks like may konting bounce back
Actually, that's a very big bounce back mula sa Blacklist International. At nangyari yun, pag-spawn ng pangatlong turtle, katulad ng sinabi natin, ilang beses na natin nakita sa Pinas. Pagdating ng third turtle, laging may mangyari. Pero Onyx Philippines makakabalik. Oh, nakabalik sila. And of course, yung turtle mapupunta kila MP. Pero for now, interesting yung ginagawa dito ng Onyx Philippines. I feel like they might be respecting their opponent a little bit too much here. Oo. Medyo nakahinga ng maluwag ang Blacklist, pero luwang pa rin naman ang Onyx ng 3,000. Surprising din yung ginawa doon ng Blacklist International kahit down sila ng 5K. Kung nakita nila medyo out of position si Super Friends, nag-go kagad sila at nakukuha sila ng malaking panalo. Nakuha nila yung turtle. Pero, mantaas pa rin yung lead ng Onyx Philippines sa laban ng Blacklist. There you go, Super Prince gonna get taken out of nowhere here para sa Blacklist. Si Kurt na ipag 1v4 sa taas, pero looks like mapapaatras silang lahat. Si Brusco nag-back up pero medyo too late to the party na yata. And King Kong gonna have to go for disengage. Boom! Talagang nabombang malala ng Lucas and ngayon mapapaatras sila na malala. And Pidaking parang nakakita yata siya ng opening para makadali ng isa kay King Kong. And yun na nga na sayawan na malupit. MP is now unstoppable on the Joy. MP, tinanggal niya yung The King sa pangalan niya, pero nahanap niya si King Kong. Nagawa niya yung hindi nagawa ni Fabian. Nasolo kill niya dun si King Kong, nahanap niya. And he got the opportunity, 7, 2, and 3. At nakita natin kung bakit sobrang lakas ng Joy ngayon sa meta. Onyx Philippines nag-adjust naman ngayon. So ginagawa nila yung isa sa mga strategies ng mga team sa Pinas. And of course, let's focus on Onyx Philippines. Na pag down na sila, kung hindi gaanon ka maganda yung maglaban kayo, 5v5 na naman, edi maghanap kayo ng split. Mag-split kayo ng Torre, mag-split kayo ng lane. At yun yung ginawa doon ni Kelra sa bottom lane. Lamang pa rin sa mapa ang Onyx Philippines. Pero Blacklist International, pinapakita nila yung kill power nila, activated na talaga. Ito yung sasabi ko kanina, Rep, yung gigil. Yung gigil na hindi na mapigil ngayon ng Blacklist. Which is one of the reasons why you really have to watch out for these guys. They seem to be really bloodthirsty sa game na to ngayon. 12 to 11 on the kill score. 10 minutes pa lang sa laro natin. Okay. To be a big lord fight. May Blood Wings na dito. Yung Joy. This could be anyone's Lord Rockhart. Yeah, that's true. Malayo pa naman si Kelra. He's gonna be able to arrive just in time para sa fight kung sakaling mag-go man dito ng Blacklist. Pero right now, it does feel like Onyx Philippines maximum respect dito sa Blacklist International. JM Pinkman sa likod naghahanap ng pwede niyang mapitaas. Pero siya ngayon yata ang nabigyan ng malupit na bigwas. Mababa HP niya. And ngayon si Haji nasa harapan. Super Friends ang hinahanap. Bergziva up on the front. Maganda pwesto on that gatot na force nila ang flicker dito ni Super Friends. Pero looks like dahil doon, AOG for the jump. Sinabayan naman ng Raging Sandstorm pero looks like hindi yun magiging sapat. It's gonna be another kill para dito sa Blacklist International. Low HP bars right now out front. JM Pinkman gonna have to go back. Wow! Pidaking nandun sa harapan. And ngayon, makakadalawa ngayon ang Blacklist. Walang injury para sa Blacklist ngayon. 2 down for Onyx. What a trade! Pero nakita mo doon kung isa sa mga kondisyon ng Blacklist International kung bakit nilaban nila yung nangyari sa mid-bush. Nahuli si MP the King ni King Kong. Na-force out yung ultimate nung Gatot Kacha. Lumaban yung Blacklist International. Yung targeting nila on point. Haj, tinitignan kung saan si Kelra. MP, hinihintay niya yung pagpasok niya with the electrifying beats. And most importantly, nung nakita ni Kelra si JM Pinkman doon sa bottom side, nagamit ni Kirk na medyo maaga yung curtain call niya. Actually, I'm gonna correct myself. Hindi medyo maaga. Sobrang aga ng paggamit ng curtain call. Yung ultimate ng CC, na kung nandun yung ultimate ng CC para sa laban na yun, baka may chance pa na makapag-trade sila. Pero dahil walang curtain call doon, hindi sila nakapag-trade. Nanalo yung Blacklist International sa Lord at sa team fight. Ano naman yung games nila, Kirk? Oh my goodness, there you go. I think that might have been an equal trade or maybe better para dito sa Blacklist kasi natanggal nila yung DPS. Kelra goes down. Nakapag-force sila ng konting atras galing sa Onyx Philippines. So, nabasagan ng Torre yung Onyx doon sa top. Onyx Philippines, nung in-interview sila about their M6 run, sinabi nila, minsan nga, mas mahirap sa MPL Philippines eh. At pinapakita ngayon ng Blacklist International kung bakit ang hirap sa MPLPH! Uy!
Wow, beautiful entry mula dito kay Perks. Nahuli niya out of nowhere. Again, Super Friends on target. Pero looks like sila ngayon ay mababawasan. And looks like JM Pinkman can go down for the meantime. Pero si Brusco traded well as... This is very interesting Yung Blacklist International nakita natin, they're not waiting for Onyx to make a move. Sila na mismo yung gumagawa ng play dito. And now, Onyx PH, for the first time in a long time, na makikita natin sila sa isang pwesto na hindi sila komportable sa mga nangyayari sa mapa. Tignan natin kung makaka-comeback ang Onyx Philippines, pero Blacklist International, and of course, yung isa sa mga main heroes or players na tinitingnan natin pagpasok sa serye na ito, MP. On point ngayon sa Joy. 9, 3, and 4 KDA. At saka yung mga timing ng pagpasok niya. Saktong-sakto, hindi siya yung nag-initiate, maghahanap muna sila Perk, si JM at saka si Haj. Kung alam nila na, uy, meron na bawasan, dun na papasok si MP at siya yung maglilinis. Iba si MP ngayon Looks like siya ngayon huntingin. Pero syempre, Joy yan, madulas na madulas pa rin. Gonna go out and take a lot of resources. 3 members ang dinedicate ng Onyx para doon. And right now, will mean na equal pa rin sa mapa. Walang napitas. And pantay din sa gold, Rip. Alongside MP, kailangan din natin pag-usapan yung mga ginagawa dito ni JM Pinkman. Lord JM dati yung pangalan niya. 4, 5, and 7 yung KDA. Pero yung mga decision niya sa mga team fights, either pupunta siya sa back, siya mag-split, or maghahanap siya ng target na mag-overextend. Yung mga maliit na decision na yun na nanggagaling sa EXP laner, kung sino ang magiging target nila, ang focus nila sa mga team fights, minsan yun yung magiging make or break factor ng mga laban Kung sino yung mga tinatarget nila at kung nadala nila sa mababang health yung mga target nila. I would say medyo good yung targeting, tas maganda din yung decision making din naman. Kung i-go-go nyo ba yung target or hindi. Big improvement mula sa Blacklist International mula sa mga past games nila. Big improvement. Right now, sayawan lang, syempre, for the meantime. Reset muna para dito sa Lord JM Pinkman. Same position. Kelra at Super Prince mula dun sa likod. Nalaman kaya to. Looks like madadali nila si MP dahil dyan. Hahabulin pa ni Brusco and mama -1 ang laban. And just like that, nagkaroon ng trade na naman. Pero tanggal ang jungle, which means mapupunta ang Lord sa Onyx Philippines. High risk, high reward yung ginawa doon ng Onyx Philippines, pero papasok si Berks, papasok ang Blacklist! Even more para dito, and ngayon dahil ubus na ang ultimate nila, si Kirk mahihirapan din sa dalawa, make that 3 na humahabol sa kanya dito. May Lucas ultimate pang nakahabol sa kanya. And looks like yung Lord advantage sana ng Onyx Philippines mananulify pa dito ng Blacklist. Pero look at that, may konting sayaw pa. And Kelra and King Kong, dalawa. The KK connection, mahapdian tol. Double kill kay Kelra on his Iritel and naghahabol ngayon doon sa baba. Outplayed and Haji na lang ang naiwan dito para sa Blacklist International. May Lord para sa Onyx Philippines. Mapupok sila, lalaban si MP pero mapuburst siya ni King Kong at Kelra. The joy goes down. Ang poetic nun, jungle gold match-up ang nangyari. Pero right now, positioning, lamang talaga ang Onyx Philippines, especially with the Lord walking up on bottom. Grabe yung play ginawa ng Onyx PH. Hindi ko maiisip yung low Yi at saka yung Iritel mismo pumunta sa backline. Nahanap nila si MP. Tapos si Brusco na yung nag-finish. Papasok si Perks. And there you go, Perks Ziva, hindi na yata kayang tangkihin yung damage na binibigay sa kanila ng Onyx Philippines. And dahil doon, mukhang tapos na nga ang labanan. It's gonna be the GG push para di sa Onyx. And 16.5 minutes ang nangyari sa laban. Parang tama ng kidlat. Hindi in-expect